batang may tapang. Gusto nating klaruhin, hindi po kayo umaangkas ngayon kay BBM dahil nagna-number 1 siya sa survey. Diretsahang tanungan. Kahit ngayon ang sinasabi ng Pangulong Duterte, ang laban niya, corruption. Kung ako maging presidente, magkakamatayan kami. Mga eksklusibong pinagkakaguluhan. Kaya lang, sinabi sa akin, nagpa-drug test kayo, dinala sa PIDEA. Ano po ba, result? Mga maanghang na komentaryong walang atrasan. Hindi ko ba masusuko? Delikado ito. Hindi ko pwede maging presidente. Mabibigat na talakayan. Ating napapagaan. Huwag na natin banggitin kung sino siya. Tatanong ko pa naman sana kung sino siya. Malalibel tayo nito. Mga tiradang tatak, tunying lang. Tuwing linggo yan, dito lang sa Kumentunying. Hello mga ka-tune in, kumusta po kayo? Si Katunying po ito. Muli po ay pupunta tayo sa House of Representatives. Walang S, no? Noong nakaraan, House of Representatives sa Batasan. Ngayon, House of Representatives lang. Kasi nasa bahay talaga tayo ng isang party list representative. Hulaan nyo kung sino. Ayun, marami nang nasagip ang party list representative na to. Ang kinatawan po ng Sagip Party List, walang iba kundi si Congressman Dante Marcoleta. Si Ira po. Ang ganda pala nitong lugar niyo. Ito na pinagtripan ko kagad yung talong. Yan ang aking ikinabubuhay. Kaya nga po, sabi ko pagpagaan. Dante, kumusta po, Congressman? Okay lang, Katunying. Buti naman, napasyalan mo ako. Oo nga, ang ganda po nitong lugar nyo. Napaka-refreshing. Matagal na ako rito. Ayan, nakikita mo yung mga ibang halaman dyan. Opo. Medyo mahilig din tayo ng konting nagkukutkot ng mga halaman dito. Nakita ko nga kagad yung tanim yung talong saka kamuting baging dun eh. Oo. Ang haba nung bunga ng talong eh. Pwede ba nating sabihin na aksidente lang yung pagpasok nyo sa politika o kahit pa paano subconsciously nangarap din kayong maging politiko? Subconsciously, pinangarap ko na dahil lalo na nung nagkakaedad na nga ako. Opo. Kasi nung maging abogado ko, kaya lang dahil nga alam kong kabawal-bawalan, hindi ko na masyadong sineryoso. Opo. Kaya lang, nung dumarating ang maraming mga problema, talagang dumami. At makikita mo, hindi ko na yata kakayanin ito. At tinignan namin yung party list system. Ngayon, ang talagang para lang makapasok ka, ay ang unang crucial na desisyon, magpaalam ka. Yeah, po. So, nung makapagpaalam tayo, pinayagan naman tayo. Ayun, nagsimula na roon yung ating journey na ipagpatuloy natin ang iniisip nating mga programa para sa mayor. Kaya ang sektor ko urban poor, mulat-mula pa eh. Dahil dito ako galing, sabi ko, dito na muna ako magko-concentrate. Siguro doon po sa mga nanonood sa atin, baka nagtataka kayo kung ano yung binabanggit ni Congressman na nagpaalam o bawal sa relihiyon niya, parang gano'n, ano? Can you expound on that? Total, na-discuss naman na natin yan dati. Para lang merong general understanding siguro yung nanonood sa atin na hindi naman tayo naabutan nung nag-usap tayo nung nakaraan. Oo, yung sinasabi kong traditionally bawal para sa miyembro ng Iglesia ni Cristo na lumahok sa politika. Totoo naman yun sapagkat yun ay isang tuntunin na pinaiiral sa Iglesia. Ngunit kung ikaw ay papayagan, halimbawa ikaw ay humiling, kung ikaw ay papayagan na lumahok sa politika, dala nung pagnanasa mo na makatulong at ilalahad mo naman ang programa mo, yun nga, pinayagan ako noong 13 Congress yata yung 2004. So, yun ang naging simula ng aking paglahok. Ibig sabihin, hindi ko naman gagawin yun kapag tayo ay hindi pinayagan. Opo.
Sa madaling salita, dependent po yun sa pasya ng namamahala sa Iglesia ni Cristo. Ganon. Kasi sa Iglesia ni Cristo, Katunying, pagpapauna mo Opo. sa lahat ng bagay, yung pagpapasakop sa pamamahala ng Iglesia. Opo. Yung po bang desisyon nyo na mag-withdraw nung kasagsagan ng kampanya, nung kayo tumakbo sa pagkasenador, pasya pa rin po ba ng pamamahala? Pinagpaalam nyo pa rin po ba yun? Nagpaalam ako. Opo. Kasi nung ako'y nagpasya na tumakbo sapagkat ako naman ay iningganyo ni Pangulong Duterte. Opo. Sabi ko naman kay Pangulong Duterte, teka muna Mr. President, ako'y kukonsulta sa mga taong dapat kong konsultahin. Hindi ko muna sinabi yung tungkol sa iglesia. Pero nung sinabi kong ako'y kukonsulta sa mga taong dapat kong konsultahin, ang kauna-unan sa isip ko, siyempre, ang pamamahala ng iglesia. Kaya inabot ako ng 2 linggo bago ako nakapag-report. Kasi inihintay ko yung pagpapasya ng pamamahala. So, kung ako'y pinayagan, pati naman siyempre yung pag-atras ko, ipagpapayaalam ko sa kanya. Opo. O baka kasi ayoko may masabi siya, papaalam ka sa akin, pagkatapos sa atras ka, hindi mo man lang pinagpaalam sa akin. Opo. So bilang pagsunod na rin, parte ng pagpapakasako, ay pinagpaalam ko sa kanya. Opo. Ano naman, kung yan ang desisyon mo, kapatid, gagalang natin. Baka no regrets po ba? No regrets. Congressman? Napanaginipan ko nga kung hindi ako nag-withdraw, number 2 pala ako Tingnan nyo na. alam nyo naman kung talaga ang sabi nga nila kapalaran din no? Saka inuudyok. Pinanalangin nyo po yan, Congressman. Oo naman, lahat ng gagawin natin, lalo na yung very crucial na mga pagdidesisyon, mauuna talaga yung isang kunin mo sa taas. Opo. Pa kayo nahirapang magpaliwanag sa kanila doon sa decision to withdraw? Nasuportado naman nila ako. Bago ko naman dinesisyonan yun, pinag-usapan na rin namin. Siyempre, yung iba, yung mga anak, halimbawa, teka muna, kung paano kaya pag nag-withdraw tayo, baka ganito, ganyan. Lahat, pinag-usapang mabuti yun. Anong fallback natin, anong ganito, ganyan. Hanggang sa, siyempre, yung consensus na nakuha na. O sige, withdraw na tayo. Pati timing, inano na natin. Yung timing ay nagtagal nga ng konti sapagkat meron akong commitment sa partido. Kamukha nung PDP Laban, meron kasing mga programs na dapat ay matapos muna. Sa panig naman ng Uniteam, ang usapan ay kahit ako'y mag-withdraw ay itutuloy ko yung hanggang sa katapos-tapusang rally. Kaya nakita mo naman hanggang sa Gimbal, Iloilo, mga ano na to, mga malakihan na to, yung sa Tagum, nandun din ako, San Fernando, at saka yung huli dito sa Soler. Soler na. Tinapos ko, wala namang nasabi sa akin ng Uniteam. Kaya yun, ilagay ko rin sa aking sa aking withdrawal na pagpapaalam. Opo. Sabing energy problem, energy issues. Pumunta ka kay Congressman Marcoleta. Talaga bang sinadya nyo yan na talagang i-focus nyo ang sarili nyo, ang energy nyo sa energy? Oo, kasi unang-una, kung mapapansin mo, isa yan sa mga plataforma na inihahayag ko sa mga tao nung kami nagkakampanya. At kinatigan naman ako ni BBM. No? Opo. Sabi ko sa kanya, huwag nating pababayaan itong aspeto ito. Pag-aralan, ibaba natin ang presyo ng kuryente. Inangad ko yun. Alam ko kasi na kung ako'y manalo, mas marami akong kapangyarihan doon. Opo. Dito kasi sa lugar namin ngayon. Sa dami namin, masyadong komplikado yung mga proseso. Naisip ko na, teka muna, kapag ako'y nakarating doon, alam ko nang gagawin. Kaya, yung pangako ko na may bababa ko, alam ko magagawa ko O kaya nga, nung makita ko na, teka muna, baka mag-number 2 lang ako rito, atras muna. Hindi na ako magiging senador, matras ako So, balik ako dito.
kaya nyo po bang ibaba yung singil sa kuryente habang nandiyan kayo sa Kongreso? Kakayanin natin kapag pero sana wag asahan kagad ng mga mamayan sa loob ng 2 linggo ay naibaba na natin ang kuryente. Ilalatag muna natin yung mga reforma. Unang reformang iniisip namin, ito yung pinaka-mother of all battles. Opo. Ito yung dapat alisin natin yung cross-ownership sa EPIRA. Dito nagko-concentrate yung tinatawag nating cartel. May cartel na yung mga distributors dito. Kung sino na lang gusto niyang kausapin at doon niya bibilhin ng kuryente, magkakasama sila, magkakaibigan sila. So kung ano yung presyong itinakda ng mga yun, kasi deregulated naman, wala tayong magagawa. Pero pag inalis mo yung cross-ownership, hindi na mangingibabaw yung sila-sila na lang. Kailangan malinaw talaga na ipalitaw natin ang magkaroon ng competition talaga para yung pinakamababa talaga ang lilitaw. Pag wala yun, pag nanatili yung cross-ownership, kahit anong gawin ng kahit sinong administrasyon, tuloy-tuloy yung pag siyang oligarch ang pinag-uusapan natin sa issue ng energy. Mas marami to. Marami. Ang tawag ko nga sa kanila, palaka eh. Bakit po palaka? Yung palaka, yung P, pangilinan, hindi ba? Uh-huh. Yung A, Ang. Yung L, Lopez. Yung isang A, Alcantara. Opo. Yung C, palaka. C, Consunji. Yung isa pang A, Aboitiz. Opo. At saka isa pang Ayala. Palaka A. Palaka, So, ibig ko sabihin, hindi isa ito. Marami Opo. sila. Sabi ko nga kay BBM nung matapos na yung election, kung talagang gusto mong maibaba ang kuryente, na dito maaring mabuo yung pangarap mo magkaroon ng complete vindication. Isa ito sa wag mong kalimutan. Opo. Pagtulungan nating ibaba. Ano po sagot niya? Pagtulungan natin ito. Lang, medyo nagalala ako ngayon sapagkat ang nahiran niya ay galing lahat sa Aboitiz, Katunying. Teka muna, ako sa sarili ko, medyo nagsusulat na naman ako ng paano naman ito kung halimbawa ang secretary ng DOE ay galing ng Aboitiz. Pagkatapos ang nahiran na chairman ng ERC ay dating legal counsel ng Aboitiz. At pag tinignan mo yung chief of staff ng secretary ng DOE, tao rin ng Aboitiz. At pagka inisip mo pa na yung pinakatagapangulo ng Private Sector Advisory Council, yung pinaka-panginoon ng Aboitiz. Teka muna nga, paano nagkakaroon ng concentration? Paano natin naayusin ito? Asa sinong kukontra halimbawa? Ang policy ilalatag ng DOE, ang magre-regulate ERC. Magagampanan pa ba natin o maniniwala kaya yung tao na yung presyong kinuwenta natin ay talagang naandoon sa level na yun ang dapat nating ibigay sa tao. Parang tama ba intindi ko sa inyo na pinangakuan kayo ng Pangulo, magtutulungan kayo. Magtutulungan kayo para Hindi, ang sabi niya, tulungan mo ako. At okay. Siyempre naman ako, makakatulong ako. Kung tutulungan niya ako. Opo. Pero yung action, yung sinabi niya sa inyong tulungan niyo ako, kinambalan ba niya yun ng aksyon? Katulad nung binanggit niya, yung pag-a-appoint niya ng mga tao na yan. Hindi, kinambalan naman niya ng aksyon kasi itong huling pag-uusap namin, sabi niya, kung komplikado sa iyo ang DOE, sabi niya, itatalaga kita sa ERC. Talagang binibigyan niya sa akin yun talaga. Ang sabi ko naman sa kanya, baka matatali ang kamay ko dyan kasi regulatory lang ako, pero kung walang magandang policy na ilalatag naman itong secretary, kasi kailangan tandem yan eh. Ibig sabihin, nagkakaintindihan sila na isa-isang objective na ibaba natin yan ang gusto ng administrasyon. Gawa tayo ng paraan, magsanib tayo, eventually may bababa natin. Sabi ko, matatali ang kamay ko dyan, dahil regulatory lang ako. Lahat ng gagawin ko, nakalatag ang batas. Kapag walang reform sa batas, wala rin ako magagawa. Halimbawa,
sabi sa akin, sabi ko, ibaba natin, aalisin ko yung system loss, sabi ko. As ERC chairman, hindi gumawa ako ng department order. Ano ba yung tawag nila ron? Aalisin ko na yung 9.5% sa Meralco at 14% sa EC na system loss. So, di paggawa ko yun, maggagawa ng petition lahat itong mga GenCos na to. Didemanda nila ako kung sila ng TRO. Sabi niya, boss, hindi mo magagawa yan. Sapagkat nakasulat din naman sa batas na ang pinanggagalingan niyang 9% at 14% nasa batas. Ginawa yan ng Kongreso. Paano mo aalisin yan? Hindi ka naman Kongreso. So, kailangan... Hindi ko rin magagawa. Opo. Iti-TRO nila ako. Taliri ng kamay. Kaya ang gagawin ko, tatanggalin ko muna, i-amen ko muna yung batas na yun. Kaya meron akong bill na yung system loss 1% na lang. Oo, naka-fix. So, di kapag kaya na naisulong ko, ayan, matatanggal na, gagamitin nyo. 1% na lang ang system loss. O kahit sa paraang yun lang, naibababa ko ng unti-unti. Tapos meron pa ako isang bill. Yung 12% na VAT na yan, kapag ang isang residential consumer, ang kanyang maximum ay 200 kilowatt hours per month. O mas mababa pa, exempted na siya sa 12%. Residential lang naman ito. Hindi kasama yung commercial. Ang laking bagay nun para sa mga... Malaking bagay yung kato niya. Ang kwenta ko, sa palagay mo nang umabot ng 11 pesos per kilowatt hour, mga 250 pesos ang matitipid ng isang ordinary consumer, consuming at least 200 kilowatt hours. Inalok po kayo ng Pangulo ng cabinet position, kaya lang hindi nyo po ito tinanggap sapagkat tingin nyo mas makatutulong kayo sa ibang paraan. Ganun ang naging resulta na ng mga pangyayari kasi inanalyze ko rin kung hindi mauuna yung mga reforms na kailangan natin na panggagalingan ng structural adjustments. Mahihirapan din. At ang alam ko, merong lang naman nagsabi sa akin, nung unang i-float ang pangalan ko, merong isang reliable source na nagsabi na may pumunta na kay Pangulo. Itong mga itong mga oligarko. Halos sa mga palasak na usapan, ganito halos ang naging resulta ng mga pag-usap. Pre, medyo magdahan-dahan kapag kayang nilagay mo kanya yung kaibigan ni Katonying na yan. O hindi niya kabisado yung ang kuryente. Maaaring may nalalaman siya. Pero hindi kagaya ng isang itatalaga dyan na halos dakip niya na yung lahat ng magiging problema dyan. Baka 3 buwan lang, mag-brown out na tayo. At ang balita, mukha yatang kinabahan si Pangulo. So, and the rest is history. Ito naman ay nakalap ko lang naman na... halos 1 buwan at 20 araw na ang Pangulo. Binilang mo talaga? Opo. 50 days na po mula po nung June 30, meron po ba kayong nakita na isang significant na pangyayari sa loob ng 50 araw na yan na tingin nyo naramdaman kaagad ng ating mga kababayan? I'm sure nagmamasi din po kayo kung anong gagawin ng pamahalaan ng administrasyon. Katulad mo rin at katulad din siguro ng karaniwang tao na siyempre inaasahan ng tao na mayroong isang pagbabago na maramdaman ka agad. Pagkaraniwan na kasi sa bagong mga leaders, kahit ano pa yun, maaring hindi siya malaking-malaki. Pero isang bagay na maaring pagmula ng isang inspirasyon. No? So, siguro performance-wise, maaring hindi siya nakalatag ng malaki. Pero nakapag-build ng isang inspirasyon. Para sa akin ay titingalain yun ng tao. At importante yun. Example, itong Sugar Regulatory Administration. Inaasahan ko na
si Pangulo, kung siya naman yung head ng Department of Agriculture. Kung ako, siguro decisive yung aking ano dyan. Hindi ko patatagalin yan. Okay. Bigyan mo ko ng 30 minutos kato niya, aayusin ko yan. No? Kung sino man yung taong nasa likod niyan, papapanagot, hindi lulubugan ng araw yan kato niya. Talakayin natin bago tayo maghiwalay dito ngayong araw na to. Yung speech nyo nung isang araw sa Kongreso, tungkol po ito sa merger ng TV5 at ABS-CBN. Yes. Well, of course, may mga nambabasa inyo dyan. Si OG Diaz nga na dating taga ABS-CBN, nasabi, mag-move on ka na, Congressman. Ano po, una, talaga bang ipinanganak kayo para harangin ang kaligayahan ng ABS-CBN? Paano ba, Congressman, bakit ba ayaw niyong tantanan itong issue na to? Kasi ang palagi kong iniisip, yung pagpapatupad sa ating mga batas. Kung ang isang tao o mga organisasyong pang negosyo, lalo na yung malalaki, sila mismo ang magsasalaula sa batas natin, hindi naman tama. Hindi lang dahil sa ako'y abogado, kahit siguro hindi abogado, ay mag-a-agree sa akin na ang mga batas ay nilatag, ang mga batas ay nilagay dyan para sa pambansang kagalingan. Okay. Ang unang dapat na rumispeto dyan, gumalang, yung mga malalaking mga tao na ginagalang sa lipunan. Sapagkat alam naman natin, may mga abogado rin sila. Kapag kayo na itahasan na talagang binabalahura mo na, hindi po pwedeng magsawalang kibuka doon. Ngayon, tungkulin namin, lalong-lalo na nangyari na pinasadahan namin yung kanilang prangkisa. Paano mo ba itutuloy ang prangkisa kanto niyo kung nakikita mo naman yung sari-saring nilabag naman nila na batas at regulasyon ng ating bansa? At pagkatapos sasabihin nila, wala naman kaming nilabag. Kung may nilabag kami, di sana dinimanda na kami. Wala naman kaming mga notices na bayaran ito at gawin ito at saka yung hindi dapat gawin. Paano mangyayari yan? Itong mga hensya nga natin na dapat sana tumutok dyan, silang humabol sa kanila, nagsawalang kibo. Kaya nga, parte nung sinasabi mong speech na yun, sinisisi ko yung NTC sapagkat kinausap ko na siya, yung kanilang commissioner. Hindi mo ba ako titingnan at papasadahan yung katakot-takot na mga violations? At alam mo naman sa batas natin, ang binabanggit ko, yung Public Service Act, nandoon mismo nakasulat 200 pesos per violation per day. Kasabi-sabi niya sa akin, insignificant naman po kasi yung value ng kanilang pag kinuwenta mo ba? Sabi ko, o hindi ka marunong magkwenta. Pinakita ko sa yung kwenta, 1.6 trillion nga yung kwenta ko riyan. Ganun na lang ba? Kung ganun. Nagpatunayan na naglabag, wala nang kikibo sa inyo. Hindi nyo ba hahabulin? BIR, hindi mo ba hahabulin? Securities and Exchange Commission, wala ka bang gagawin? Reviewin mo man lang. Puntahan mo yung Philippine Stock Exchange kung anong nalabag sa ating securities code doon sa mga PDRs. Ang gusto ko man lang, papanagutin. Ngayon, halimbawa, nanagot na, naayos na, at siguro may bonus pa na humingi ng tawad sa mamamayan na magsimula po kami on a clean slate para naman po kami makapagpanibagong buhay. Di sige, ayos na tayo ba? Magandang simula ang ibig ko sabihin. Hindi. Wala pang closure sa mga nilabag. Patapos, pasasakayin mo na naman at gagawa na naman ng content na akala mo. Pagkatapos, sasabihin naman ng isang artista nila na mag-move on na daw. Alam mo, hindi ako nagagalit sa mga, nahawa ako sa mga kababayan natin gano'n na ang iniisip nila ay yung pansarili ng kapakanan. Hindi nila iniisip na yung taong nagpipilit na ilaban yung pagsunod sa batas na dapat sana'y tulungan nila, samahan nila. Sila pa yung hindi ko maintindihan kung meron silang sapat na isip para punamain yung inilalaban ko. Kaya ako nahawa sa kanila.
Hindi kayo nagagalit, ha? Hindi ako magagalit sa kanila. Naawa ako sa kanila. Magpapatawag po ba kayo ng panibagong hearing dito to stop the merger o whatever you call it? Parang mula doon sa privilege speech na yun, meron ng mga kasama ko na 3 resolution yata na titignan yung issue sa likod ng mga pinababanggit ko. Tama naman siguro na pasadahan uli kung yung merger ay tama. Sapagat una, sa akin may mali na doon. Sapagat bilang franchise holder, meron silang pananagutan na kapag ka ikaw ay makikipag-merge sa isang entity, ipagpaalam mo sa Kongreso. Kasi meron kang franchise holder. Masasakripisyo kasi, lalong-lalo na, yung laki ng kanilang biniling outstanding stock. Hindi maliit yun, 35% halos. Masasakripisyo yung rights and privileges na karaniwang naibibigay mo kapag ka ganun karami yung binili mo. Kapag ka naisalin mo yung rights and privileges sa isang entity, ipagpaalam mo. Sa madaling sabi po, Congressman, sa inyong pagtanaw, hindi lang ABS-CBN may problema dito. May ang problema na yung TV5. TV5. Pagkatapos, maaaring masangkot pa dyan yung nature ng kanilang pinangbili. Kasi ang pagkakaalam ko dyan, yung MediaQuest, ang may-ari, ito yung parent company ng TV5. Ang pinanggagalingan ng pinambili nila, hindi lang TV5, kung hindi yung National Broadcasting Company noon, na binili nila 1998 yata yun. Nanggagaling sa tinatawag na pension fund Kung pension fund lang yan, ito'y dedicated para sa mga empleyado mo na paalis na, retirado na. Bakit billion-billion? At bakit ini-invest mo sa pagbili ng mass media? So, masasangkot ngayon. Saan galing ba yan? Kapag ka ikaw ba'y nagtalaga ka lang ng pondo para sa mga retirees mo, billion-billion ba? At kailangan bumili ka pa ng napalalakihin mo ba yan? Ilan ba yung nagre-retire? At gaano bang binibigay mo pa? Binibigyan mo ba sila ng 100 million bawat isang retiree? Kasi kung hindi 100 million ang kanilang retirement benefit, bakit billion-billion ang pera at nakakabili sila ng 30% sa Business World, 10% sa Inquirer, Philippine Star, and so on and so forth. Nabili nila yung TV5. Nabili nila yung may-ari dati ng Signal. Pension fund ang pinag-uusapan. Siguro isang bagay na lang po doon. Nakikita niyo po ba na may parang creeping invasion ang ABS-CBN sa TV5? In other words, nakikita niyo po ba na ito'y umpisa pa lamang ng pagkilos ng ABS? Baka eventually ay ibenta na ng TV5 yung sarili niya sa ABS-CBN at sila na magmay-ari ng prangkisa and everything. Merong posibilidad na gano'n kasi kung titingnan mo yung umpisa ng TV5 hanggang ngayon, hindi naman sila ganong kumikita Kaya nagkaroon ng deal dyan, lalo na yung pag-distribute ng content. Kasi dito naman magaling talaga yung ABS-CBN, yung content nila talagang pinapalakpakan talaga ng mamamayan. At yun naman ay aminin natin. Hindi ganun yung TV5. Kaya napilitan siya, umaring nainganyo siya makipagsanib. Lamang nagkamali sapagkat hindi nga sila humingi ng permiso. Ngayon, balik tayo sa tanong mo. Ito yung magiging problema. Ang isang network na hindi nabigyan ng prangkisa, sasakay ka sa anumang paraan. Dapat hindi ganun. Sapagkat hindi mo na nga nakuha yung gusto mo Hindi ka na nga pinayagan. So, ba't ka gagawa ng paraan para yung dati mong ginagawa na hindi ka pinayagan, ay magagawa mo pa rin ng may pagpapalusot. Ito yung mabigat dito Ito yung gusto nating tingnan. Huwag sanang ganon. Magpaka-responsable ka naman. Malaki kang kumpanya Dati kang malaking kumpanya. Hindi ka na ba naisip na kailangan magbagong buhay ka naman? Tiningala ka Sa maraming pagkakataon at mahabang panahon, tiningala ka naman Malalaki kayong tao Inaasahan lang sa'yo ng tao. Gumanang ka naman sa batas. Wala namang issue kundi yung hindi mo paggalang sa batas. Balikan mo yung pagkakamali mo. Bayaran mo yung dapat mong bayaran.
At pag pinatawad ka, di ba umpisa ka uli? Yun lang, issue, sarado tayo. Ayun, ang dami nating natutunan kay Dante Marcoleta. No? Congressman, maraming salamat po sa inyo at gusto ko pong sabihin sa inyo na habang kayo'y nagkakaedad para kayong alak na lalo kayong sumasarap. Salamat ka, Tonyeng. At salamat naman at nadalaw mo ako sa aking lugar. Opo. At sana ay maging malaganap pa yung pagtulong mo sa ating mga kababayan. Sapagat alam kong marami kang tagasunod at kahit hindi ako marunong sa social media, maraming nagsasabi sa akin kung ilang mga tao ang talagang nagfa-follow. Yun ang term nila. Ang mga follower mo yata ay mahigit na 4 na milyon. Hindi na po. Maraming salamat po, Congressman. Mabuhay po kayo. Thank you so much po. Ang hirap mag-chess, ano? Kasi hindi naman talaga ako nag-chess, dama lang eh. Pero alam nyo, yung pinasok ni Congressman Marcoleta, parang chess din eh. Minsan papakain, parang padadamahin mo din yung kalaban mo. Minsan may isasakripisyo ka, di ba? Pero at the end of the day, ang napakagandang napulot natin sa kanya, laging ang una sa pagdedesisyon niya, ang Panginoon Diyos. Siyempre, nandyan yung general welfare o yung kapakanan ng higit na nakararami, hindi yung pansarili. Kaya bilib tayo dito kay Congressman Marcoleta eh. Kaya lang nabitin ako sa 2 oras na usapan namin. Siguro next time, mga 1 araw kaming mag-uusap. O paano, mga ka-tune in, thank you so much sa inyo ha. Wala kayong ibang dapat gawin kundi mag-subscribe, i-like ang video na to at i-share at pindutin nyo na rin yung notification bell. Okay? O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Saan ba yan? Oh, nagulat kayo ha? Hindi, nagpa-practice lang ako kung paano maging vlogito. Mula nang magsimula ako bilang vlogito, elemento pagka pala nagva-vlog ka, siyempre una kailangan hanggang ngayon na certified YouTuber na ako, hindi kayo bumitaw, mga ka-tune in. Ito po si Katonying Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan. Mga current happenings, live tayo kung kailan ko gusto, ang Uncut Tonying. Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib, ting Sabado nights, ang Kwento Nying. Tapatang may tapang at diretsahang tanungan, tataktunying yan tuwing Linggo ng gabi sa Komento Nying. Di mo ba naabutan ng live ng Komento Nying? Huwag mag-alala. Rewind tayo. Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kanto Nying. The Komento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating 2nd anibersaryo. Matsala sa inyo. At sana huwag kayong magsawa na suportahan ako. O, dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe ha, Bekenemen! Subscribe na! Bye! Happy weekend! Woohoo!